malalaman mo ba kung siya na ang tamang tao para sa'yo? Oo, malalaman mo yan. So, ang topic natin for today, paano mo malalaman kung siya na ba ang tamang lalaki, ang tamang babae para sa'yo? So, kung interesado ka, panoorin ang video na ito. So, without further ado, so, huwag na tayong paligoy-ligoy, ating alamin ang mga palatandaan na siya na talaga ang para sa'yo. Number 1, ito yung dapat ang feelings niyo ay mutual. Kasi parang napakahirap naman kung ikaw lang yung nagmamahal at may feelings sa kanya, di ba? So dapat para maging successful ang inyong relasyon, ang inyong pagmamahalan, di ba dapat kayong dalawa ay mutual ang inyong nararamdaman sa bawat isa. Kung mahal mo siya, dapat mahal ka rin niya. Hindi pwede yung mahal mo siya, tapos siya ay naaawa lang sa'yo, or nagagandahan lang siya sa'yo, or nagugwapuhan lang siya sa'yo. Hindi pwede yung ganun. Dapat parehas kayo ng nararamdaman sa isa't isa. Malalaman mo naman yan kapag mutual ang pakiramdam ng bawat isa. Kung mahal ka niya at mahal mo siya, di ba? Kasi halatang halata yung tao na may gusto sa'yo at yung tipong wala lang, yung tipong kaibigan lang or tropa lang ang turing sa'yo, malalaman at malalaman mo yan. So, ayan po ang number 1. Number 2, ang intimacy ay hindi lang tungkol sa S, kundi tungkol sa nararamdaman nyo sa bawat isa or yung feelings nyong dalawa. Kapag ikaw, mahal na mahal mo siya, tapos siya lang, ay katawan mo lang pala ang mahal niya. Kumbaga, katawan mo lang at yung bagay lang na yun ang kanyang sadya sa iyo, di ba? Kaya siya nakikipagrelasyon sa iyo dahil yun ang akala niya. Pero hindi ganon. Kasi kung S lang pala, pagdating ng panahon, magkakasawaan kayong dalawa. Yung intimacy na nararamdaman nyo sa bawat isa ay dapat may kasamang emotions. Ano ba yung emotions? Yun yung pagmamahal mo, yun yung pag-care mo sa partner mo or sa karelasyon mo. Hindi lang lahat ay puro S. Of course, yung S na yan talaga ang patutunguhan ng pagiging intimate yung dalawa at isa yan sa recipe ng mas matamis na pagsasama. Pero hindi lang yan ang ibig sabihin ng intimacy. Okay? So ayan po, ang number 2. Number 3, eto yung takot siyang mawala ka. Di ba? Parang ito yung separation anxiety ba? Basta may mga ganong mga terminologies. So, ang ibig sabihin nun ay kapag hindi na kayo magkasama, parang nalulungkot na siya. Kasi feeling niya ay karugtong ka na ng kanyang buhay. Literal na takot siyang mawala ka. So, kapag hindi na kayo nagkakasama, nako, nagiging malungkot talaga ang kanyang pakiramdam. Di ba? Sadyang kapag ganyan, doon mo makikita na lubos na mahal ka ng tao na yan. So, dapat ganyan. Ganyan kayong dalawa, di ba? For example, hindi kayo nagkita tapos hindi ka mahagilap ng partner mo, wala ka man lang makikitang pag-aalala sa kanya, ibig sabihin, parang wala lang sa kanya, di ba? Hindi mo man lang siya makitaan na nag-aalala or nagtatanong man lang kung nasaan ka na ba, di ba? So dapat, yung pagpapakita na siya ay affected kapag wala ka, isa yan sa mga signs na talagang mahal ka at nagmamahalan kayo. So ayan po, ang number 3. Number 4, ito, yung hindi siya nagtatago ng mga bagay-bagay sa'yo. Oh, ito ang isa sa napakahalaga sa isang relasyon kung totoong nagmamahalan kayo, di ba? Ito yung mahalaga dyan eh. Dapat kayo ay open, dapat kayo ay nagsasabi ng katotohanan sa bawat isa. Hindi kayo nagtatago ng mga bagay-bagay, ng mga sikreto, lalong-lalong na kapag mayroong kalokohang nagaganap. Huwag na huwag ganun, okay? So, sa isang relasyon, para maging matagumpay yan, dapat walang lokohan, walang kasinungalingan, walang pagtatago ng mga hindi maganda sa relasyon, di ba? Walang pagtataksil. So, dapat transparent kayo sa bawat isa, okay? Lalong-lalo na sa panahon ngayon na uso na sa mga technology, yung mga cellphone, social media, text, chats, video calls, andyan na lahat-lahat yan. Kaya, dapat open kayo, transparent kayo kung ano ang nagaganap sa mga buhay nyo sa araw-araw, sa mga ginagawa nyo, at dyan din sa mga gadgets nyo. Dapat
alam ng bawat isa kung ano man ang nangyayari, di ba? Dapat wala kayong itinatago sa bawat isa. Number 4. Number 5, ito yung nakikinig at nirerespeto ang inyong opinyon. Lahat naman ng tao, may kanya-kanyang opinyon yan. Kasi nag-iisip naman sila, di ba? Ang hirap naman na kapag lagi-laging isa lang ang nagsasabi ng kanyang boses, tapos yung isa lang ay sunod-sunuran, hindi yun maganda, di ba? Kapag meron kayong mga argumento, tama lang yung mga pagpapalitan ng mga opinyon at mga argumento at mga kanyang kuro-kuro, pero sa bandang huli ay nagkakaayos pa rin kayo, di ba? Kung hindi ka sang-ayon or salungat sa inyong prinsipyo, yung mga sinasabi ng partner mo, irespeto mo yun. Huwag mong ipagpilitan yung sarili mo kasi yun ang paniniwala niya. Respeto na lang, di ba? Para mas maging maayos, di ba? Ganyan talaga sa isang relasyon. Kung wala kang respeto sa mga ganyan, wala. Ang mangyayari dyan is patigasan kayong dalawa kung sino ang mas magaling sa inyong dalawa. Parang ang naglalabasan na lang dyan is patigasan at pataasan ng ihi or ang pride nyong dalawa. So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito, yung minamahal ka ng walang kondisyon. So, kung ano yung past mo, hindi yun mahalaga sa kanya. Pag pumasok ka sa isang relasyon, siyempre, malalaman mo yung katotohanan, yung pagkatao, yung history ng taong yun. Kapag minahal mo yan, ibig sabihin, tinatanggap mo na lahat kung anuman yung mga nakaraan ng tao na yan. So ito, walang pilitan ito, di ba? Kasi hindi ka naman pinilit. Kusa kang pumasok sa relasyon na yan. Lahat naman ng tao, walang perpekto. Meron niyang mga pinagdaanan, mga masasama, mga hindi ka nais-nais, pero lahat ng tao, habang yan ay nabubuhay, nagbabago rin yan. Hindi ko sinasabi na lahat ay nagbabago, pero ang tao, nagbabago yan at itinutuwid din ang kanilang mga pagkakamali. Wala namang tao na sadyang masama habang buhay, di ba? Of course, may mga ilang tao na talagang naging masama dahil sa mga circumstances na nangyari sa buhay niya. So, kapag tinatanggap mo at minamahal mo ang isang tao despite his or her past nang walang mga kondisyon, yan yung tamang tao para sa iyo. So, ayan po, ang number 6. Number 7, ito yung compatibility. Ano ba yan? Ibig sabihin, compatible kayo. Di ba? Kasi, di ba, napakahirap naman kung lahat ng bagay ay puro kontra. Wala kayong common ground, di ba? Puro palitan ng salita yan. Kasi magkaiba kayo. Kapag compatible kayo, di mas madali ang mga bagay-bagay, di ba? Kasi meron kayong mga pagkakapareha. Minsan, kadalasan ay sa mga values nyo. Kung parehas yung mga values nyo, very good yan, di ba? Sa mga opinions nyo, minsan, nagkakatalo, pero in the end, ay, oo nga, ganun pala yun. Di ba? Nagkakasundo pa rin kayo sa bandang huli. So, kung compatible kayong dalawa, the best yun, di ba? Ibig sabihin, talagang meant to be kayo. Sana all talaga sa meant to be, di ba? So, yan po, ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po, ang iilan sa mga palatandaan na siya na nga ang para sa'yo. Di ba? So, meron bang tumama sa aking mga sinabi? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe,